Nag-viral noong nakaraang vlog natin, netizens, yung ATR 160 na motor na pwedeng mag-ML, which is an adventure scooter. Kaya naman, marami sa inyo ang nag-request na i-compare natin siya sa kasalukuyang pinakamatunog ngayon na adventure scooter, which is yung ADV 160. Pero lagyan natin ng konting twist dahil ang unang humamon sa ADV 160 ay yung Bristol ADX 160. Alin nga ba sa tatlong motor na ito ang pinakabagay na adventure scooter para sa'yo? Alamin natin ngayong araw. Tara! ATR 160 netizens ay meron siyang screen mirroring. Nakakatuwa lang na pati yung ML ay gumana. Pero ang pinaka-purpose nun ay kapag nag-navigate tayo, nasa front pockets lang yung smartphone natin, makikita pa rin natin dun sa pinaka-screen ng motorsiklo. Which is merong same na technology etong sa ADX 160 na screen mirroring. Isa yun sa nakikita kong advantages ng ADX at ATR 160 compared sa ADV 160. Dahil wala pa siyang ganong functionality. Now, tignan agad natin kung sino sa tatlo ang pinakamalakas. Third place sa pinakamalakas, si Bristol ADX 160 dahil meron lamang itong maximum power na 10 kilowatts at 8,500 RPM. Second place naman si Honda ADV 160 na merong 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Habang first place sa pinakamalakas, itong pinakabagong QJ Motor ATR 160 dahil meron itong 12 kilowatts at 8,500 RPM. Ngayon, sino naman ang pinaka-torquey or malakas umarangkada? Sa unang andar mula sa pagkakahinto. Third place again si Bristol ADX 160 na merong 14 Nm of torque. Second place, si Honda ADV 160 na merong 14.7 Nm of torque. At first place ulit si QJ Motor ATR 160 na merong 15 Nm at 6,000 RPM. So makikita naman natin, both sa power and torque output ay nangunguna itong sa ATR 160. So napakagandang laban yan. Pare-parehas silang naka-disc brake sa kanilang likurang preno, netizens. At pare-parehas din silang naka-disc brake with ABS sa kanilang mga unahang gulong. Pero tanging si QJ Motor ATR 160 lang ang merong dual channel ABS na napakahalaga for sudden brakes para hindi tayo sumemplang at mag-lock yung ating mga gulong. Actually, ngayon pa lang ako nakakita ng dual channel ABS para sa isang adventure scooter. Before kasi, yung Yamaha NMAX lang talaga yung may dual channel ABS sa mga scooter, pero hindi naman siya adventure. Kaya, good job sa ATR 160 for bringing us dual channel ABS for security and safety. Pagdating naman sa suspension, netizens, sa likurang bahagi ay pare-pares po silang naka-dual or twin suspension na merong sub-tank or debaso. And si Honda ADV 160, meron po siyang Showa shock na kilala natin na magandang quality ng suspension. Pero sa unahang bahagi, tanging si Honda ADV 160 lang ang naka-regular na telescopic fork dahil pareha si ADX at ATR 160 na naka-inverted telescopic fork na. At syempre, dahil adventure scooter na ito, alam naman natin na mas maganda ang feedback ng naka-inverted telescopic fork pagdating sa mga bumpy roads. But still, I highly recommend ibigay nyo rin yung personal na opinion ninyo at experience ninyo. Magkakaiba naman tayo ng pakiramdam sa motorsiklo. Pagdating naman sa fuel tank capacity, netizens, third place lang si ATR 160 dahil 8 liters lang ang kanyang fuel tank capacity. Pero actually, malaki na yan for this displacement. Second place naman si Honda ADV na merong 8.1 liters, lamang siya ng 0.1 at nangunguna sa malaking fuel tank capacity ay itong si ADX 160 dahil dito ka lang makakita ng adventure scooter na merong 11 liters of fuel tank capacity. Napakalayo na talaga ng mararating mo bago ka magpagas ulit. Biruin mo, 4 liters yung kanyang kinalamangan dun sa competitors niya. Para sa akin, gustong-gusto ko yun dahil useful yun para hindi tayo palagi nagpapagas. For the fuel consumption naman, actually, pare-parehas lamang sila na mayroong 45 kilometers per liter na fuel consumption. So, for me, ang pinaka-advantage na lang din talaga is yung kanilang gas tank. Para naman sa makina, netizens, ay pare-parehas po silang naka 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, at naka-liquid cooling system na napakabisa sa mga habang biyahe para iwas overheat. 4 valves naman si Honda ADV at si QJ Motor, habang 2 valves lang itong si ADX 160. To be exact, sa displacement nila, 155cc sa ADX, 157cc si Honda ADV, at 160cc naman itong si QJ Motor ATR 160. At ito pa yung inangat niya, netizens, dahil tangin siya lang yung merong hybrid engine among sa tatlong ito, na kung saan ay nakaka-add ito sa additional torque boost, kaya makikita natin doon sa kanyang maximum output
output ay mas malakas siya compared dito sa dalawa. At napakalaki din nung kanyang pinaka-baterya. Pare-pares din sila naka CVT at of course ay FI na. For the ground clearance naman netizens ay above average. Merong 165mm sa ADV at sa ATR at wala naman akong makita pa na record kung ilan yung exact na ground clearance nitong ADX. Pero sa paningin ko ay above naman siya sa average. Napakahalaga din kasi niyan, lalong-lalo na kung adventure scooter dahil makamaligo tayo sa mga tawid ilog, hindi pantay-pantay yung laki ng bato at ng kalsada. Or kahit sa regular road natin ay napakatataas na rin ng humps. So medyo masakit kapag naririnig natin na sumasayad yung ilalim natin sa mga higanting humps dito sa Pinas, diba? So mas prefer ko dito talaga yung mataas na ground clearance. For the seat height naman, netizens, pinakamababa sa ATR dahil 770 lang ang kanyang seat height, habang sumunod naman dito sa ADV 160 na merong 780mm sa seat height at ang pinakamataas ay si ADX 160 na merong 790mm na seat height. My height is just around 5'4" and abot ko naman itong tatlong motorsiklo na ito. Pero syempre, idedepende nyo yan kung maliit ba kayo na rider. Syempre, kung matangkad kayo, mas maganda, mas mataas yung seat height na kunin ninyo, which is si ADX yun. At kung mababa naman kayo, you can go with the seat height of ATR 160. If you want something in the middle, pwede naman kayo kay ADV 160. For the weight naman or timbang, netizens, ang pinakamabigat ay si Bristol ADX 160. Kaya naman paminsan kapag walwal mode ay umaabot ako ng 43 kilometers per liter dito dahil sa kanyang power to weight ratio. Pero kaya naman niya mag 45 kilometers per liter, depende na nga lang sa throttle habit natin. Sumunod naman sa pinakamabigat ay si ADV 160 na 133 kilograms. At ang pinakamagaan ay si ATR 160 dahil meron itong timbang na 132 kilograms. Yung iba mas prefer ang magaan para matipid sa gasolina. Yung iba naman mas prefer yung mabigat para sa high speed ay lapat na lapat sa kalsada at hindi feeling na parang tinatangay ng hangin sa kabilang linya. Kaya netizens, alin sa dalawa ang prefer ninyo? Mabigat na motor o mas magaan na motor? Comment nyo nga dyan sa ibaba. For the overall dimensions naman, pinakamahaba sa ATR 160, pinakamalapad naman sa ADV 160, at pinakamataas itong si Bristol ADX 160. Si ADX 160 din ang mayroong pinakamahabang wheelbase sa kanilang tatlo, at sa ADV naman ang may pinakamaikling wheelbase. Pagdating naman sa looks, netizens, actually, depende yan sa taste ninyo as a driver dahil magkakaiba naman tayo na panghusga kung ano yung maganda sa paningin natin at kung ano ang hindi. Kaya ipapaubaya ko na yan sa inyo. Sa ADV 160, yung talagang una naging mabenta yung kanyang looks. Tapos nung lumabas sa ADX 160, ay parang kahawig naman siya nung XADV na 750 which is maxi scooter na. Tapos ngayon, na lumabas itong bagong-bagong ATR 160, ay iba rin yung kanyang inihahatid na looks. Kaya kung kayo tatanungin, netizens, sino sa tatlo ang pinaka good looking? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Lahat din po sila ay naka LED na mga ilaw at mayroong fully digital na meter panel. May TFT display itong si ADX at si ATR. Lahat din naman sila ay mayroong USB charging port. Kaya mabisa ito kapag mag-charge tayo ng smartphone during rides. Adjustable din po lahat ng kanilang mga windshield. Merong idling stop system. Ito yung within 3 to 5 seconds ay mag-shut off yung engine kapag di mo tinathrottle para mas makatipid sa gasolina. Tapos twist mo lang, di mo na kailangang i-start ay aandar na ulit siya. Isa rin sa mga nagustuhan ko ay naka-dual sport tires na po sa ADX 160 at naka-rim set pa po siya na tubeless tires. Ganon din naman sa ATR 160 na naka-spoke wheels kaya pwedeng pang off-road. Habang naka-cast wheel naman po sa ADV 160. So, more on the urban riding pa rin yung kanyang offer. For the sizes naman ng tires, pare-pares lang sila ng tires na merong 110 by 80 by 14 sa unahan at 130 by 70-30 naman sa likuran. Mas maliit ng bahagya yung likuran nila na 13 at 14 sa unahan para mas maganda yung kanilang arangkada. Ngayon, kung naka-adventure scooter ka, I highly recommend to use Extreme One tire sealer and inflator sa bawat biyahe kasi kapag nag-off-road tayo or pumupunta tayo sa mga medyo malulubak na daan, ay pwedeng mabutas yung ating gulong kung makakasagasa tayo ng, let's say for example, pako. So kung meron ka nito, isisil na niya yung butas at hahanginan niya pa yung gulong mo. So bawat biyahe ay laging ito yung pinagkakatiwalaan ko. For the bore and stroke naman, 60 by 55.5 sa ADX, 60 by 55 si ADV, at mas maliit na 58.5 by 57.9 itong si ATR 160. Ngayon, syempre, netizens, it will all boils down kung alin nga ba sa tatlo ang kaya nating bilhin. Magkano nga ba sila? Pinakamahal sa ADX 160 na merong 178,000. May available to na colors na black and red for the top of the line. Sumunod naman sa pinakamahal si Honda ADV 160 na merong 166,900 pesos at may mga colors na matte gunpowder black metallic, matte solar red metallic, at matte
Pearl Crater White. Habang ang pinakamura naman sa tatlo ay itong si ATR 160 na meron lamang SRP of 159,900 pesos at may kulay na black, silver, gray, and red. Bonus na lang na meron pang lower variant itong si ADX 160 na merong SRP of 148,000 pesos na merong colors na gray and white. Para sa inyo netizens, alin sa kanila ang pinakasulit bilhin? Sigurado may napupusuan na kayo at alam nyo na kung anong sagot dyan. Ipapaubaya ko na yan sa inyo at ilagay nyo dyan sa comment section yung opinion ninyo para makatulong sa iba pang riders na naghahanap ng pinakasulit na adventure scooter. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang pwede natin ipag-compare next time netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Meron ba kayong gustong isama dito sa listahan ng ating adventure scooter comparison na hindi napasama? Comment nyo lang din dyan sa ibaba at baka magawa natin yan ng comparison next video. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.